Shabbat Shalom mga kapatiran, kapwa believer ni Abba Yahuwah and Yahushua Hamashiach. Ngayon po ay 10/11/2025 ayon sa Gregorian calendar at 4:27 na po ng hapon. As usual, ito talaga yung usual time natin na magumpisa ang ating Torah reading. Mga kapatid, sa Gregorian calendar ngayon po ay Sabado at ngayon din po sa Yahuwah's calendar. Ngayon po, nagkataon din na dito rin po ang seventh day, mga kapatid. Tuwing meron tayong pamamahinga sa seventh day Hmm? of the week, meron po tayong Torah reading, Lagis. mga kapatid. Oh, Stalo? So, Stalo? bago tayo magbasa, mga kapatid, Look, 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 opo, look. bago Hans, tayo magbasa, let me give you a little information para mabigyan tayo ng, mabigyan tayo ng konting idea what's going on dito, mga kapatid. Itong chapter 41 ngayon ng Yesaya o Isaiah 41 ang ating pong tutukan ngayon. You may also open it right now. Nasa napakalaking chunk of information ito, mga kapatid, is about comfort of Yahuwah's exiles. Okay? Binibigyan ni Abba Yahuwah ng message of comfort yung kaniyang sangkatauhan na nabihag, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaniyang esteem, mga kapatid. Pinapakita ni Abba Yahuwah yung kaniyang esteem. At saan po itong mga chapters na tinutukoy natin? Mula sa chapter 40 na umpisa na natin sa nakaraan, papunta po ito sa chapter 53 verse 13, mga kapatid. So, a lot of chapters along the way na pag-aralan natin, and it's all about Abba Yahuwah's comfort sa kaniyang sangkatauhan na nabihag. How? By revealing to them His esteem, mga kapatid. So, yun po ang information dito. Now, sa chapter 41 ngayon, ito po ay nahati sa dalawang division. One is verses 1 to 20. Ang tinutukoy po nito, verses 1 to 20, the one true Yahuwah moving history for His people. Pinapadama ni Abba Yahuwah sa mga 20 na mga verses dito, mga kapatid, na Abba Yahuwah is in charge, is moving kahit na sa secular history o sa history ng mundo, mga kapatid, para bigyan ng assurance ang kaniyang mga tao na Abba Yahuwah alone is the one in charge, guiding and directing even events in human history, mga kapatid. So, yun po, titingnan natin mamaya as we read that. Verses 1 to 20 ng chapter 41 ng Isaiah o Yesaya. Yung pangalawang division po, mga kapatid, is verses 21 to 29. Okay? In which dito po nagkaroon ng presentation, hinayaan ni Abba Yahuwah na magbigay ng kanilang kakayahan yung mga idols. Set forth your case, Abba Yahuwah is saying sa mga idols na sinasamba ng mga tao na nakapalibot sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Abba Yahuwah is giving them challenge. Okay, para bang nagkaroon ito ng debate. Mga kapatid, kumbaga picture ninyo na Abba Yahuwah is having a debate with other mighty ones, mga kapatid. And of course, dito mga kapatid, pinapakita sa mga references nito, verses 21 to 29, that Abba Yahuwah is superior than any other mighty ones. Yun po yung pinakalaman dito sa verses 21 to 29. So that being given the short summary, mga kapatid, sa chapter 41, allow your mind to think and ask possible questions based on this short summary as we welcome Sister Lorraine, mga kapatid, ang magbasa habang basahin niya itong 29 verses.
Allow your mind to create questions and then also find answer as she will read before us, mga kapatid. Go ahead po, kapatid, Sister Lorraine. Shabbat Shalom po. Shabbat Shalom. Opo. Yeshayahu chapter 41 verse 1. Be silent before me, you coastlands, and let peoples renew their power. Let them come near, then let them speak. Let us come together for right ruling. Verse 2. Who raised up the righteous one from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made sovereigns submit to him. He gave them as the dust to his sword, as driven stubble to his bow. 3. He pursued them, passed over in safety, by a path that he had not gone with his feet. Verse 4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? I, Yahuwah, am the first, and even the last I am he. Verse 5. Coastlands see it and fear. The ends of the earth are afraid. They draw near and come. 6. Everyone helps his neighbor and says to his brother, be strong. 7. And the craftsman encourages the goldsmith. He who smooths with the hammer inspires him who strikes the anvil, saying of the joining, it is good. And he fastens it with nails, so it does not totter. Verse 8. But you, Yasharal, are my servant, Yaakov, whom I have chosen, the descendants of Abraham, whom I love. 9. Whom I have strengthened from the ends of the earth, and called from its farthest parts, and said to you, you are my servant. I have chosen you, and have not rejected you. Verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not look around, for I am your Alwayam. I shall strengthen you. I shall also help you. I shall also uphold you with the right hand of my righteousness. 11. See, all those who raged against you are ashamed and blush, and they are as naught, and the men who strive with you perish. Verse 12. You seek them, but do not find them. Those who struggle with you, those who fight you, are not, as less than naught. Verse 13. For I, Yahuwah your Alwayam, will strengthen your right hand, saying to you, do not fear, I shall help you. 14. Do not fear, you worm Yaakov, you men of Yasharal. I shall help you, declares Yahuwah and your Redeemer, the Kadosh one of Yasharal. Verse 15. See, I shall make you into a new threshing sledge with sharp teeth. Let you thresh mountains and beat them small, and make hills like chaff. Verse 16. You winnow them, the wind lifts them up, and the whirlwind scatters them. But you rejoice in Yahuwah, and boast in the Kadosh one of Yasharal. 17. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongues have failed for thirst, I, Yahuwah, do answer them. I, the Alwayam of Yasharal, do not forsake them. Verse 18. I open rivers on bare hills, and fountains in the midst of valleys. I make a wilderness become a pool of water, and a dry land springs of water. 19. I put in the wilderness cedar, acacia, and myrtle, and oil tree. I place in the desert cypress, pine, and box tree together. 20. So that they see and know, and consider, and understand together, that the hand of Yahuwah has done this, Hmm. and the Kadosh one of Yasharal has created it. Verse 21. Present your case, says Yahuwah. Excuse. Let your strong come near, says the sovereign of Jacob. 22. Let them draw near and declare to us what is going to take place.
Let them declare the former, what they were, and we consider them, and know the latter end of them, or announce to us what's coming. 23. Declare those that are going to come hereafter, and we know that you are mighty ones. Also, do good or do evil, and let us be amazed and see it together. 24. See, you are of naught, and your work a breath. He who chooses you is an abomination. Verse 25. I have stirred up one from the north, and he comes. From the rising of the sun, he calls on my name. And he comes against princes as mortar, as the potter treads clay. 26. Who has declared from the beginning, and we know, and former times, and we say, He is righteous? No, no one is declaring. No, no one is proclaiming. No, no one is hearing your words. Verse 27. He who is first said to Chion, See, see them, and to Jerusalem, I give one who brings good news. 28. And I see that there is no man, and of these there is no counselor, who, when I ask of them, answers a word. Verse 29. See, all of them are useless. Their works are not, their molded images are wind and confusion. Yada Yahuwah. Nida, Nida Yahuwah sa napakagandang pagkabasa ni Sister Lorraine, mga kapatid. So, ngayon nabasa na at narinig natin ang reading of the 29 verses, mga kapatid. What have you found out mula sa reading? May mga napansin ba kayo? May mga kasagutan ba yung mga tanong na you have created in your mind, mga kapatid, before the reading started? Or meron na kayong mga napag-aralan o na research, mga kapatid, na you're excited and you wish to share it right away? Let's welcome po kung sinong mauna na magbahagi o mag-share. What word or verses that stood out or stand out for you na you wanna bring it out, mga kapatid, bilang may pangungusap si Abay Owa sa inyo? Meron ba po, mga kapatid? Anyone who would like to break the silence? Okay. What runs into your mind, mga kapatid? Anong mga ideas o mga katotohanan o promises or truth na highlight o nabanggit o nabasa? Anyone would like to share? Brother Dan. Apo, Sister Asara, sorry, Sister Bakar, Asayaw, tama ba? Yes po. Okay, sorry, hindi ko nakita dito. Okay, go ahead po. Sister Dito Bakar, Asayaw, go ahead po. sa chapter 41 verse 10. Verse 10. Okay, yan ang very familiar favorite verse natin, di ba? Do Go not ahead po, fear, Sister. do not fear, for I am with you. Uh, do not look around, for I am your Elohim. I shall strengthen you. I shall also help you. I shall also help uphold you with the right hand of my righteousness. Hmm. Itong phrase, fear not, for I Hmm. am with you. Capture dito yung sentiment, emphasizing Yahuwah's presence Oh. in our lives. Uh, uh, he is always reminding us that Yahuwah is always by our side. Hmm. Tama. By trusting in Yahuwah, we can replace our despair with hope. We are reminded that Yahuwah is greater than any challenge Tama. we face and has a good plan for our good. Ang sabi niya rin, I will strengthen you. He gives us strength
especially when we feel weak. At I will help you. Yung powerful reminder that Yahweh is a source of help Mm. at times of need. Itong assurance makabring peace Mm. when we feel uncertain or we feel afraid. He is ready to guide us, support, or provide for us. Itong promise speaks directly sa those moments when feel weak. Oh. He will feel offer help, uh, especially sa ating uh, unexpected ways. Mm. Magugulat na lang tayo na minsan yung hinihingi natin, yun ang hindi niya tinupad at may higit pa siyang binibigay sa atin. Tama. Itong I will uphold with my righteous right hand, ito ang image of Yahuwah holding us, giving us strength, security, protection, and gives assurance that He will remove the uh, fear of falling apart under life's pressures. Itong right hand, meaning ay authority and power. At also it represents Yahweh's victory over all difficulties. It is his way of reassuring that he is completely capable of upholding and defeating anything that threatens us. Yun lang po, Brother Dan. Mga kapatid, sa wonderful verse na highlight ni Sister Bakar sa Yao. If ever, mga kapatid, very relevant po yan, Sister, kasi yun na nga, sa nakaraang linggo, nayanig ang ating mga kapatiran sa Bugo. Then, few days after, doon na naman sa Baguio. Then, sa nakaraang araw, o kahapon, mga kapatid, o the other day, kahapon ba yun o the other day? Nayanig ang ating mga kapatiran doon, mga kababayan natin doon sa Mindanao. So, ayon sa mga balibalita na ating narinig na people were afraid. Maraming mga na almost nag-collapse dahil sa takot. So, yung issue on fear, mga kapatid, is very timely dito sa na-highlight mo, sister, na verse na fear not, okay? Huwag kayong matakot. Do not fear, for I am with you. But para sa mga makikinig sa Republish, mahalaga na the one who said fear not, dapat kilala natin, kapatid. Kasi napansin natin doon sa mga uploaded na mga videos, majority, we would say na hindi nakakilala sa doesn't know of those who made a promise, mga kapatid. Yes, kahapon po yung lindol. So hindi natin napansin natin na yung mga uploaded videos, hindi nila kilala, mga kapatid, ang nagsabi, kung sinong nagsabi nito, fear not, for I am with you. Yahuwah po ang nabanggit dito na pangalan, mga kapatid. So kayong mga manonood sa Republish, get to know His name. Kilalanin natin ang ancient name, Yahuwah, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. Kilalanin natin, mga kapatid, because Aba Yahuwah po ang nagsalita, fear not, for I am with you. I will uphold you with my righteous right hand, as Sister Bakar Asayaw has already explained. Nawa, that will bring us into challenge na patuloy pa kayo na tatawag sa mga titles, Lord, God, yun po yung mga, all of them are titles, mga kapatid. Patuloy kayong tatawag dyan, that will never save you. Because Yoel, o Joel chapter 2:32, mga kapatid, call on the name of Yahuwah and you shall be saved, mga kapatid. So we challenge those who are listening on the, yes po, very timely, na ito po ay na-emphasize ngayon, batay na rin po sa nangyari kahapon. So, a lot of people can relate to this particular verse na sinabi, and hope
na yung mensahe ni Abba Yahuwah na kilalanin siya dahil may promise si Abba Yahuwah mga kapatid. Then, nawa, itong recorded teaching video na ito ay magbigay po ng liwanag sa lahat. Yada Yahuwah po, sa magandang pagpapaliwanag and very timely po. Anyone else would like to add, mga kapatid? Meron pa ba na nais mag-highlight? Thank you for... Brother Dan, Oh yes, go ahead, Sister Asra Batcheo. ito Go ahead po, pong Sister. Isaiah 41:6 po, verse 6 po, na Verse 6, parang okay po. na it shows or a picture of nations or individuals attempting to encourage Hmm. and strengthen one another. So in response of Yahuwah's unfolding plans. Hmm. Parang sa mga nangyayari din ngayon, Brother Dan, we need to reach out those people, yung affected sa victims sa mga sa kalamidad ngayon, na we have to encourage them. Encourage and strengthen one another na Hmm. Yahuwah is there and He has unfolding plans and this is not the end. There are still good things that will gonna happen. Parang we have to encourage each other. Lalo na tayo mga Yahuwah believer na uh, i- you will encourage them because you are encouraged as well. Hmm. Mahirap mag-encourage pag hindi ka na-encourage, diba, Brother Dan? Tama. So, so if you feel that you're encouraged by the word of Yahuwah, uh, extend it to other people. Like, uh, gagawin din natin yun sa ibang tao. Hmm. So, we have to strengthen one another, encourage each other. Sapagkat it's not by our own ba yun? Effort, but it is of Yahuwah's effort. Tama. Bigyan tayo ng strength po. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. So, there is a need kasi there's a need to encourage one another, mga kapatid. There's a need to strengthen one another. So, dapat mag-start niyan sa mga kapwa believer, mga kapatid. Kasi how can we as a group also encourage others who are weak? If we are weak as well, mga kapatid, di ba? May kasabihan po na you cannot give if you don't have. So, how can you give strength and comfort and help kung ikaw mismo, tayo mismo ay needy and helpless as well, di ba, mga kapatid? So, an encouragement na sa pangyayari, situation ngayon, a lot of there are volumes of need out there, mga kapatid, na we as kapwa believer have to think and have to do something, mga kapatid, what we can do out of these circumstances happening. Yada Yahuwah po sa encouragement na yan and hope it will come across yung sa atin yung mensahe na yan. Yada Yahuwah, anyone else would like to share? Okay po, mga kapatid, moving on tayo para we can go back later on. Patuloy nating ipaliwanag ito and mamaya, okay po, yes, Sister Inday, go ahead po. Okay, merong Shabbat nag-unmute dito. Shalom. Shabbat Shalom mga kapatid, no? Yes, Sa Sister 14, Parashal Yao. Brother Dan, Opo. sa 14, do not fear you worm Jacob. Bakit nga ba hinahalin tulad si Jacob sa isang uod? Tama, Worm okay. Jacob. Kasi bilang Jacob, isa siyang tao ordinaryo. Bilang Yasharal, isa siyang chosen one. Kaya tayo mga Yasharal, hindi tayo matakot kasi ang mga promise ni Aba Yahuwah para sa kanyang mga chosen. Hmm. Hindi sa lahat na mga tao na hindi hindi nag-keep ng tura niya, Oh. Hmm. hindi niya katauhan. Itong bilang Yakob,
may connection ito dito sa Yeshayahu 2:22. Hmm. Oh, kaya nga inhalin tulad siya sa uod. Pero dahil sa ang ating Ama ay justice and maawain at mapag-ibig, Hmm. dito tayo sa 17, itong mga poor at needy, hindi, kasi itong malapit ang puso ni Aba nila nitong mga ito, kasi ito ang mga taong daling apihin, Poor and needy, opo. kaya kaya malapit ang puso ni Aba sa mga tao kahit pa hindi niya ito sangkatauhan. As long nga ito ay tao, per, poor at needy, siya ay makikinig sa kanilang mga hinaing sa kanilang mga puso. Oh. Kasi kahit hindi panla alam yung pangalan, kahit kasi si Aba ay maawain siya at Hmm. justisya siya. Yun lang muna, Brother Dan. Opo. So, wow, no? Napakagandang explanation, mga kapatid. Yung sinasabi mo, sister, nabanggit din po yan sa talya mo, Psalm 37, verse 14. The wicked have drawn the sword and have bent their bow to cause the poor and needy to fall. Okay? To slay those who walk straightly. So, poor and needy, talagang kawawa sila, mga kapatid. But Abay Yahuwah, may pananaw o may awa, lalo na sa mga poor and needy. So, sa sitwasyon ngayon, maraming affected, hindi lang nagiging financially poor and needy, but especially emotionally and psychologically, mga kapatid. And physically, nagkakaroon ng gano'n na mga concern ang mga kapatiran, lalo na yung mga affected sa lindol, mga kapatid. So thank you for that additional na pagpapaliwanag. Issue on worm, bakit tinawag ito ng worm? Mamaya, balikan po natin yan. You have a good point there, Sister Carashal Yao. Let's hear kay Sister Lorraine. Go ahead po, Sister. Gusto ko lang pong parang ibigay yung insight ko regarding po sa bawat verses na binasa natin. Opo, go ahead. Apo. Ayun. So, sa makikita po natin dito sa verses 1 to 4 na ipinakita po ni Abba Yahuwah na siya po yung hari sa lahat po ng bansa. Kumbaga, siya po yung may control sa kasaysayan. Hmm. So, nakita po natin dito na tinawag po ni Abba Yahuwah yung mga bansa para po pakinggan siya, Hmm. para ipaliwanag niya kung sino talaga yung may control sa mundo. At ang mensahe po nito, yung mula sa verse 1 hanggang 4, ay si Abba Yahuwah lamang po yung may kapangyarihan na magpalit ng mga hari at mag-assign ng mga or magtakda po ng mga pangyayari. Tama. Hmm. Tapos dito po sa verses 5 hanggang 7, so nakita po natin dito na yung mga bansa po ay natakot sila at gumawa po sila ng Diyos-Diyosan. So Hmm. nung nakita po ng mga bansa yung mga kakaibang nangyayari, natakot po sila. At anong nangyari, sa halip po na lumapit sila sa tunay na alwayam, imbis na lumapit po sila kay Abba Yahuwah, ay gumawa pa po sila ng mga idols para Tama. yun po sambahin nila. Hmm. So pinapakita po nito nung verse 5 to 7 na yung mga tao po, sa halip po na magtiwala tayo kay Abba Yahuwah, madalas ay kumakapit po sila sa sariling gawa or yung mga tao kumakapit po sa sariling gawa nila. At dito po sa 8 hanggang 10, Hmm. nabasa po natin dito, no, yung merong do not fear, for I'm with you. So dito po pinapakita na pinapalakas po ni Abba Yahuwah yung Yasharal. Tama. Ipinapaalala po ni Abba Yahuwah na yung pinili niya na Yasharal, na pinili niya po yung Yasharal mula pa po sa panahon ni Abraham. Hmm. Pinangakuan po ni Abba Yahuwah yung mga tao na hindi niya iiwan yung mga ito
At saka siya po yung magpapalakas at saka tutulong do sa mga tao na yon. So, isa po ito sa pinaka magpapalakas na bahagi ng ito pong chapter 41 Hmm. na personal po na ipinapakita ni Abba Yahuwah yung kanyang malasakit at saka yung kanyang presensya sa atin or dun Tama. sa mga Yash. And dito po sa verses 11 hanggang 13, sinabi po dito na parang lilipulin po ni Abba Yahuwah yung mga kaaway ng Yasharal. Hmm. So, dito po, lahat ng lumalaban sa Yasharal ay sabi niya mapapahiya at saka mawawala. Pinapakita po nito na si Abba Yahuwah po mismo yung hahawak sa kamay ng kanyang bayan. Hmm. So ito tanda ng kanyang protection tsaka love. At inulit po niya dito na huwag kang matakot. Do not fear, sabi po niya. So meron pong protection, meron comfort doon po sa mga Yasharal. Tapos dito po sa 14 to 16, Hmm. dito po nabanggit yung merong worm Hmm. towards Jacob na sabi niya na um, kumbaga yung salitang uod ay parang kumbaga nagpapakita po ito ng kababaan at kahinaan po ng mga Yasharal. Tama. Hmm. Pero sabi po ni Abba Yahuwah na babaguhin ni Abba Yahuwah at gagawin niya yung mga Yasharal na makapangyarihan na parang matalas na kasangkapan, ganun po, yung panggiik na kayang durugin ang bundok Hmm. or yung hadlang at kaaway, ibig sabihin. So, ang isa pa po ibig sabihin ay yung mga mahihina po ay nagiging malakas dahil kay Abba Yahuwah na hindi kayang gawin po no ng mga Diyos-Diyosan. And then sa 17 to 20 po, magbibigay po si Abba Yahuwah ng tubig at buhay. Hmm. So, Tama. nangako si Abba Yahuwah na aalagaan niya yung mga nauuhaw at nangangailangan. So, yung disyerto po magiging parang hardin. Ito po ay Hmm. simbolo ng pagbabago at ng baraka ni Abba Yahuwah. So, ang layunin po nito para makita po at makilala ng lahat na ang kamay ni Abba Yahuwah yung gumawa po nito. Sa 21 to 29 naman, so parang hinamon niya po yung Diyos, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga idols, no? Oh. So, hinamon po ni Abu Yehuwa yung mga Diyos-Diyosan na kung totoo kayo, sabihin nyo, sabihin nyo ang hinaharap, ganun Hmm. po. Tama. Pero wala silang magawa kasi wala naman po silang buhay, wala silang kapangyarihan kasi mga idols po sila. At dun po sa last part na sabi, yun nga po na yung mga Diyos-Diyosan po ay walang kabuluhan at yung kanilang ginagawa ay walang halaga. Hmm. Tama. Ang napulot ko po ditong mga lessons ay may apat po ako napulot na lessons na kung saan sinasabi po na yung ating si Abba Yehowa po, siya po yung may control sa lahat ng kasaysayan. Oh. Pangalawa, yung Yasharal po, hindi dapat pong matakot dahil kasama po nila si Abba Yehowa. Pangatlo, wala pong kapangyarihan yung mga idolo, yung mga Diyos-Diyosan. Hmm. At si Abba Yehowa po, yung nagbibigay ng pag-asa at bagong lakas sa mga mahihina at saka sa mga pagod. So, um, gusto ko rin pong patotohanan yung mga shinare nila sisters kanina na ito po ay very timely dahil sa mga nangyayari po sa panahon natin ngayon. Tama. Pero makakaasa po tayo na every time na nangihina po tayo, makakaramdam tayo na parang dahil sa mga nangyari sa paligid, kapag nakakaramdam po tayo ng parang mabigat, parang minsan hindi na natin kaya, Hmm. alalahanin po natin itong chapter 41 dahil andito po yung pangako ni Abba Yahuwah sa atin na poprotektahan niya tayo dahil mahal niya tayo. At kung nangihina tayo, tutulungan niya po tayo na maging malakas ulit. At yung mga nawala sa atin, ay ibabalik niya yan sa atin dahil yun po ang kapangyarihan ni Abu Yahuwah na Hmm. simula noong panahon, ng unang panahon pa lang ay ginawa na niya sa mga taong pinili niya.
At naniniwala po ako na ganun din po yung gagawin niya sa atin sa panahon natin ngayon. Yada Yahuwah po. Yadayawa, mga kapatid. Very well said. Naramdaman ko yung pangungusap ni Abayawa sa inyo, sister. Habang ikaw nagbabasa, ikaw ay nagbulay-bulay or nagmuni-muni sa 29 verses. You explain it well. At ang ending po ay merong napakagandang application sa ating buhay na kung saan very timely, very relevant. Ayun na sa nasabi kanina, mga kapatid. Timely and very relevant. Opo, so parang damdam ko na no need to explain further. But anyway, let's proceed po. Sino pa po ang nais na merong idagdag, mga kapatid, bago tayo magpatuloy? Okay po. So dahil marami na pong mga na-highlight, okay, na mga important truths, mga kapatid. So I'll just run through it kung run through it and then also additional highlight doon sa mga na-highlight na, mga kapatid. So I wish to remember everything kugat hindi ko kaya ma-remember but malinaw naman po kasi recorded naman ang ating mga napag-usapan na. So I agree with what Sister Lorraine said na itong verses 1 to 3, 1 to 4 has something to do with pinapakita, mga kapatid, ni Abay Uwa yung kaniyang kakayahan. Okay, na he is really in control sa mga pangyayari. If you look at verse 1, mga kapatid, ma-highlight natin dito yung word na let the people renew their strength, mga kapatid. So, let the peoples renew their strength. If you try to connect it doon sa verse 31 sa nakaraan, sinabi po diyan sa 40 verse 31, those who wait on Yahuwah renew their strength. They shall raise up with the wings of eagles, they shall run and not grow weary. They shall walk and do not faint. So, yung issue on strength doon sa 40 verse 31, also connected dito sa 41 verse 1, mga kapatid. Sabi niya, be silent before me, you coastlands, and let peoples renew their power, mga kapatid. So, merong hamon o may panawagan si Aba Yahuwah na ang mga tao ay dapat malaman o dapat maintindihan nila na merong available na strength na tatanggap o matanggap nila if they wait upon Yahuwah o if they know Yahuwah, mga kapatid. So, ito po ay hamon ni Aba Yahuwah sa mga unbelieving nations who tried to match the strength of Abba Yahuwah's people with their strength, mga kapatid. So, yan, mga kapatid, very special yung strength ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah because they will have the strength like that of an eagle, mga kapatid. So ngayon, hinamo ni Abba Yahuwah yung unbelieving nations, sabi niya, let the peoples renew their strength. Ibig sabihin, try to compare and contrast kung ano yung kakayahan ninyo, kayong mga unbelieving nations, in comparison with ano yung kakayahan ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So kaya sabi ni Abba, hinangon niya itong unbelieving nation, sabi niya, let us together draw near for judgment. So sa na-highlight na kanina ni Sister Lorraine na may panawagan si Abba Yahuwah na yung mga unbelieving nations in-invite ni Abba Yahuwah, mga kapatid, upang i-validate o upang suriin nila at tingnan nila kung totoo ba talagang may kakayahan sila ayon sa kanilang mga paniniwala doon sa mga idols na ating nabanggit na, mga kapatid. So, yan po, tinan mo ang verse 2. Na-highlight dito sa verse 2, sinabi po diyan, verse 2, mga kapatid, who raised up the righteous one from the east, called him to his foot,
gave the nations before him, and made sovereigns submit to him. He gave them as dust to his sword, as driven stubble to his bow, mga kapatid. So who is being referred to by Abba Yahuwah in verse 2, mga kapatid? Sino kaya ang tinutukoy ni Abba Yahuwah na someone from the east will rise, mga kapatid, at sa kaniyang sword ang lahat ay matatalo? Sino kaya ang tinutukoy ni Abba Yahuwah dito? And take note, Abba Yahuwah is involved in raising this leader. Sana highlight na kanina ni Sister Lorraine. Abba Yahuwah is involved in raising this leader. And who is this world leader, mga kapatid? Si Cyrus. Cyrus. Yes, Cyrus, mga kapatid. Okay? Yeah. Ano nga ba yung Sister Bakar sa iyo? Ano nga yung word ng Hallelujah Scripture kay Cyrus? Was it paras ba? Or okay, paki-double check po. So, ang tinutukoy dito na world leader who will rise into power na nagmumula sa east, mga kapatid, north and east, walang ibang tinutukoy kundi si Cyrus, Haring Cyrus, mga kapatid. So, yun po. Yung world history nito is that after Babylon o Babylonian Empire, mga kapatid, naghina ang Babylonian Empire and the Medo-Persian Empire, which is going to be led by Haring Cyrus. Siya na po yung magiging next powerful empire, mga kapatid. Kasi matalo na po. Soon matatalo na ang Babylonian. Okay? And very timely po yan. Nilagay po yan ni Abba Yahuwah doon sa power kasi si Cyrus, Haring Cyrus, ay gagamitin po yan na maggawa siya ng declaration na pauwiin na ang mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah doon sa Jerusalem. So, that's how powerful Abba Yahuwah is. Tama yung sinabing ng word kanina na in control. Abba Yahuwah is in control sa lahat ng mga situation. Hindi lang sa kanyang sangkatauhan, but even sa world history, nandyan po yung kamay, pagkilos ni Abba Yahuwah. Yahuwah is guiding these events, mga kapatid. Kahit na medyo brutal, mga kapatid, but yung kanyang overruling redemptive purpose nandoon pa rin, mga kapatid. If you look at verse 3, makikita mo yan sa verse 3, mga kapatid. He pursued them pass over in safety by a path that he had not gone with his feet, mga kapatid. So, describing here kung ano yung power na binigay ni Abay o kang Cyrus, mga kapatid, upang ma-accomplish. Kaya, masasabi natin na medyo brutal, and yet, nandoon pa rin yung kapangyarihan ni Abba Yahuwah upang i-guide yung mga pangyayari na yan so that at the end of the day, yung purpose niya, na halimbawa, purpose niya para sa kanyang sangkatauhan ay ma-accomplish or mangyari po, mga kapatid. So, verse 4, kaya merong panawagan si Abba Yahuwah sa verse 4. Calling the generation from the beginning. So, may panawagan si Abba Yahuwah sa verse 4, calling the generation from the beginning, mga kapatid. So, ito po ay mensahe ni Abba Yahuwah na Cyrus will become powerful sa panahon ito. But, mga kapatid, bakit naging powerful si Cyrus? Dahil according po yan sa divine plan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po. Abba Yahuwah nalalaman na niya kahit hindi pa nangyayari, mga kapatid. Yung particular event na mangyari sa panahon na yan, Abba Yahuwah knows it even sa hindi pa nangyayari ang mga bagay na yan. Okay po? So that being explained, additional doon sa mga na-highlight na rin. Verses 5 to 6, mga kapatid, as been mentioned, tama po yung na-highlight dito ni Sister na it speaks about yung mga mighty ones. Okay? Verses 5 to 7.
nations, nung nalaman ng mga other nations na ganito kapangyarihan, si Aba Yahuwah ng Yasser Al, mga kapatid, nung malaman nila yan, nations respond to the upheavals of history, mga kapatid, by nervously constructing more mighty ones. So, yun po pala ang kanilang response, mga kapatid. Nagulat sila, natakot sila. So, ang kanilang response is to create more mighty ones, mga kapatid. So, ito na nga yung ating problema dito. How can creatures save? Di ba? Itong mga bagay na nilikha ng mga other unbelieving nations, mga kapatid, these are created things. So paano ang mga created things magiging creator at magligtas? 'Di ba? Malaking problema po, kapatid. Meaning it cannot really save. Paano ba makaligtas ang isang bagay na nilikha lang? Hindi siya talaga magiging creator at hindi siya magiging savior dahil ang mga bagay na yan ay nilikha lamang, mga kapatid. So, appreciate verses 5 to 7, mga kapatid. So, yun, may mga panawagan. Anong ginawa nila? 5 to 7. Okay? They draw near and come. Everyone helps his neighbor and says to his brother, be strong. And the craftsman encourages the goldsmith. He who is smooth with hammer inspires him, who strikes the anvil, saying of the joining, it is good, and fasten it with nails so it does not tatter, mga kapatid. So, what is happening here is that itong mga craftsman, itong mga goldsmith, itong mga in charge sa paggawa po ng mga idols, they're trying to encourage one another, mga kapatid. And of course, as it has been highlighted kanina by Sister Asara Bacheo, we also get a lesson from them. Kung ano man po yung ginawa o respond ng mga unbelieving nations, that is, they encourage one another to create more idols, mga kapatid. We can also get a principle from there. Now, we need one another. We need to sharpen one another as iron sharpens iron, mga kapatid. We also need help and encouraging with one another. Balik tayo dito. Yun ang respond ng mga unbelieving nations, mga kapatid, in which pinalakas pa nila. Okay? Pinalakas pa nila ang kanilang puwersa na gagawa sila ng mga other idols o other mighty ones, mga kapatid, na kanilang sinasamba, mga kapatid. So, malinaw po yan batay sa ating mga nabasa na. So, moving on sa verses 8 to 20, Yahuwah reassures His people that they have nothing to fear amid the turbulence He is stirring up in history, mga kapatid. So, as highlighted by Sister Lorraine kanina, verses 8 to 20, ito po yung summary na sinasabi ni Aba Yahuwah sa kanyang mga sangkatauhan, huwag kayong matakot. Kahit anumang mga turbulence na mangyayari sa history, dapat hindi kayo matakot. So timely po, mga kapatid, dito sa natural calamity na nangyayari sa ating bansa ngayon. Na ito rin po yung mensahe ni Aba Yahuwah na dapat yung kanyang sangkatauhan ay hindi dapat matakot. Aba Yahuwah is giving us the assurance, mga kapatid, na in the midst of these events, this calamity that is happening, mga kapatid, Aba Yahuwah is in control. Hindi lang po sa world history, Aba Yahuwah is in control. Kahit din po, mga kapatid, kahit din po sa mga natural calamity, Aba Yahuwah is in control, mga kapatid. Yada Yahuwah. How Aba Yahuwah is comforting His people. Verses 8 to 9, mga kapatid, if you look at verses 8 to 9, reminds of His people that Aba Yahuwah is actively working with Yasser Al, mga kapatid. So ano po yung gawain ni Aba Yahuwah dito sa verses 8 to 9? Aba Yahuwah is
actively involved, mga kapatid, in what? Choosing His people. Yasharal. Okay? But you, okay, dito sa verses 8 to 9, but you, O Yasharal, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, whom I have loved, whom I have strengthened from the ends of the earth, and called its farthest parts, and said to you, you are my servant, I have chosen you, and have not rejected you. So, napakalinaw po mga kapatid na pinili ni Abba Yahuwah ang Yazar'al upang maging kanyang servant. Okay? Kung ano po yung promise ni Abba Yahuwah kay Abraham, mga kapatid. Now here, he confirmed it. Kung basahin niyo po ang Genesis chapter 17 verse 7 and Genesis o Barashat 22 verse 17. Nandun po yung promise ni Abba Yahuwah kay Abraham na ang kaniyang descendants, mga kapatid. And sa pamamagitan ng kanyang descendants, magiging servant po ni Abba Yahuwah. Gagamitin niya bilang servant, mga kapatid. And Abba Yahuwah affirm here na hindi niya papabayaan ang kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. So, yan po ay malinaw na kung ano po yung purpose ni Abba Yahuwah sa kaniyang mga chosen, sa kaniyang mga pinili, sa kaniyang mga hinirang, mga kapatid, talagang mangyayari, matutuo po. And take note, mga kapatid, na sila ay, saan sila manggagaling? Tingnan mo yan, no? Na sila naggagaling po, saan? To the ends. From the ends of the arats. Or from the farthest parts. Mga kapatid, you are my servant. I have chosen you. Okay? I have not rejected you. So, ibig sabihin na Yasaral, mga kapatid, the word per se, Yasaral, ay talagang hindi lang siya nakafocus sa isang, ano po, sa isang geographical location. But even coming from the farthest end of the Arats, mga kapatid. So, yan po ay what I comfort, mga kapatid, kung titingnan natin yung mga verses na yan. Moving on. Sa verse 10, as it has highlighted already, mga kapatid, I will not explain it further. But piliin ko po yung word na napili kanina na na-highlight na ni Sister Lorraine na Abaya meron siyang malasakit. Okay, I like that word, malasakit. Meron siyang malasakit sa kanyang mga sangkatauhan, mga kapatid. Kung ano po yung kanilang mga concern, mga worries, mga kapatid, nandun po ang habag, nandun po yung awa, yung kanan, yung kasad, mercy ni Abba Yahuwah sa kanyang sangkatauhan. So, verse 10 po as na-highlight na rin kanina ni Sister Bakar sa Yao, mga kapatid. Moving on dito sa verses 11 to 13, yes, tama po yung na-highlight kanina, fearful people of Yahuwah victimized by ano po? By people who are very powerful, mga kapatid. But at the end, Abba Yahuwah will vindicate uh, the hostility that was shown to His people. Okay, yun po ang ating additional na summary dito sa verses 11 to 13, mga kapatid. People of Abba Yahuwah were become victims doon sa Matsariam, doon sa Babal, they were victimized, mga kapatid, by people who are powerful in human history. Pero yung mga hostility na yan na ginawa nila, mga kapatid, hindi nila kayang i-defeat ang kapangyarihan ni Abba Yahuwah. And Abba Yahuwah is going to vindicate His people, mga kapatid. Dadako naman po tayo dito sa verses 14 to 16. The weak people of Yahuwah are made into a powerful force to remove even mountains and even obstacles to His joyful purpose, mga kapatid. So, tinan mo yung verses 14 to 16, mga kapatid.
Nandiyan po yung word na masasabi natin na, okay? 14 mga kapatid, nandiyan po yung word na do not fear for you worm Yaakov. Okay? I agree with the explanation kanina ni sister na yung worm dito mga kapatid is symbolic, okay, of weakness. Okay? That Yaakov at one time sa kanilang buhay nagiging weak and nagiging insignificant mga kapatid. Okay? Yaakov describing as an uod mga kapatid, a worm. I agree na yun po ay symbolic of weakness and insignificant. May mga kahinaan po ang Yasharal. May kahinaan po ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. But dito sa verse 14 na yan, meron pong sinabi dito na Redeemer. Okay, declares Yahuwah and your Redeemer. Okay, the Kodas one of Yasharal. I like to highlight that word Redeemer. Ayon po sa Hebrew word, yan ay Gaal, mga kapatid. Gaal. At yung Redeemer, equivalent to Gaal doon sa Hebrew, Yahudyat, meron pong dalawang important words ayon sa paggamit ni Yashayahu sa word na Redeemer. From the word Gaal, mga kapatid, two very important words. One is delivery. Redeemer means Abba Yahuwah may kakayahan siya na i-deliver ang kaniyang sangkatauhan. And secondly, after delivery, after Abba Yahuwah will save His people, another important word is protecting them. So mga kapatid, hindi lang pala save them from their oppressor, mga kapatid, but after delivering them from their oppressor, yes, Redeemer is someone who is obliged or family protectorate. Okay, tama po, sister. So, yan po, mga kapatid, yung basic dalawang idea na not only to save or deliver, but also to protect. Okay, yan po yung word na gaal, mga kapatid, dito sa Hebrew word ayon sa pagkagamit ni Yashayahu. So, what a wonderful assurance, mga kapatid, na hindi lang pala tayo ililigtas ni Abba Yahuwah, but after tayo niya ililigtas as our Redeemer, sa pamamagitan ng kamatayan po ni Yahushua, nandoon din po yung kanyang protection. O, di ba, mga kapatid? What a comfort po. Hindi lang tayo iligtas niya, but nandoon din po yung kanyang protection. As highlighted kanina ni Sister Bakar Asayaw, yung righteous right hand of Abba Yahuwah, protecting, mga kapatid, and delivering us, mga kapatid. So, yada Yahuwah po sa mga katotohanan na yan. Verses 15 to 16, mga kapatid, describing here kung ano po yung agenda na gagawin ni Abba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan. Describing them as stressing sleds. Okay? Kita niyo mga kapatid, verses 15 to 16. Threshing sleds. Okay? Ano po yung threshing sleds, mga kapatid? Threshing sleds. See, I shall make you into a new threshing sleds with sharp teeth, and you thresh mountain and beat them small and make hills like a chaff. You winnow them, the wind lifts them up, and the whirlwind scatters them, but you rejoice in Yahuwah and boast in the Kodas one of Yasharal, mga kapatid. So dito sa verses 15 to 16, merong gagawin si Abba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan na katulad ng wooden platform na merong sharp object na i-drag doon yung harvest ng crops, mga kapatid, magkakaroon po ng separation of the husk. Kumbaga yung sa harvest, separate yung husk from the chaff, mga kapatid. Mangyari po yun.
Yes, threshing sledge has sharp stone and metal on the bottom to crush the grain. Yes, tama po, sister. Yung ating pag-unawa dito sa threshing sledge. So, this is referring to sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid, na kung saan sila pala ay gagamitin sila ni Aba Yauma, mga kapatid, as a force of history, mga kapatid. They can be used by Aba Yauma as a force in history, mga kapatid, upang ang kaniyang purpose, ang kaniyang plan sa kaniyang sangkatauhan ay talagang mangyayari po. They are also become instrument of Aba Yauma, that His purpose shall come to pass. O, di ba, mga kapatid? Meron tayong reference doon sa Yeremia 29, verse 11 pa yun, no? Na, for I know the plans I have for you, sabi po ni Abba Yahuwah. Yeremia 29:11. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So mga kapatid, dito sa verses 15 to 16 is yung purpose, yung plan ni Abba Yahuwah sa kanyang sangkatauhan ay talagang mangyayari po. And they'll also become Abba Yahuwah's force instrument doon sa history kung ano yung nangyayari, mga kapatid. Okay? Verse 17, mga kapatid. Meron pong magandang lesson dito sa verse 17. Rather 17 to 20, ang tinutukoy po dito is 17 to 20. Summary po as been highlighted by Sister Lorraine kanina about the issue on what Abba Yahuwah will do. 17 to 20 po, summary of this is one stirring up the crisis history also pours out his refreshment on dry people for his own esteem, mga kapatid. So, ibig sabihin, Aba Yahuwah, may kakayahan siya na yung kanyang mga sangkatauhan na nanghihina na, who are feeling dry already, mga kapatid, but Aba Yahuwah can refresh them. Aba Yahuwah can renew them, mga kapatid. Okay, 17 to 20 po. Now, focusing on verse 17, sa ating na-highlight na sa mga kapatiran kanina, was it Sister Sarah Batsia o kanina na-highlight, also with Sister Lorraine na-highlight, itong issue on poor and needy, mga kapatid. Okay? Na-highlight na kanina verse 17, mga kapatid, on poor and needy. When the poor and needy seek water, nandyan po sa na-highlight ni Sister kanina, Lorraine. Nandyan po yung concern ni Abba Yahuwah na binigyan niya ng tulong, poor and needy. So ano po ito, mga kapatid? Poor and needy are the people of Yahuwah who refuse. What? Who refuse what? Who refuse to believe on the false salvation brought about by idolatry. Ulitin ko po, sino itong mga poor and needy? Sangkatauhan ni Abba Yahuwah who refuse. Okay? Who refuse what? Yes, metaphorically stating that they will have much new grain and food. Opo. Yes, may point kayo, sister, na poor and needy metaphorically also speaks of pangangailangan o pagkukulang ng mga pagkain, mga kapatid. But dito, sa ating pag-research din, mga kapatid, dagdag natin dyan, na itong poor and needy has something to do with Yahuwah's people na pinili nila na hindi sila maniwala doon sa false salvation na ididulot o ibibigay sa mga idols, mga kapatid. But instead, they look to Abba Yahuwah with a strong belief na Abba Yahuwah can what? Sustain them and can make them strong and able, mga kapatid. So ito pala yung mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah where they are poor and needy because they're surrounded by what? Idols. Imagine mo yung idols doon sa Matsariam.
Imagine mo yung idols doon sa Babal o Babylon, mga kapatid. There's so many idols na nasa kanilang palibot o nasa kanilang paligid, mga kapatid. But kahit na sila ay nakarinig, na-influence doon sa what's going on there, may mga iilan, mga kapatid, na considered dito described by Yesaya was poor and needy because sa kanilang sitwasyon na talagang malayo sila sa Zion o Zion sa nabasa na kanina. They're far from Zion, mga kapatid, dahil nandoon nga nabihag sila. Poor and needy sila because pinili nila na magpasakop kay Aba Yahuwah, mga kapatid. So yun ang ginawa ni Aba Yahuwah. Supplied them resources. Na-describe dito na sila sa ilang. Aba Yahuwah provided them water and all, mga kapatid. So, yan po. Napakagandang lesson, mga kapatid, na Aba Yahuwah, look at them and identify with them, mga kapatid, as He described them as their own, as His own, mga kapatid. Okay, so yan po. As we continue, mga kapatid, dito sa verse 17, let me read it again, verse 17. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongues have failed for thirst, I, Yahuwah, do answer them. The Alua o Aluayam of Yasaral, do not forsake them. So, tinan mo yan, Abayua, on his perspective, sabi niya, I do not forsake them. So, Abayua affirm them from his own perspective na Aba Yahuwah, yes, they are poor and needy, but hindi ko sila pababayaan, mga kapatid. Aba Yahuwah spoke it from his own perspective when he said that. Di ba? Napakagandang pakinggan, mga kapatid, no? Na hindi mula perspective sa kanyang sangkatauhan, but perspective mula sa kay Aba Yahuwah, ano yung kanyang pananaw sa kanyang mga poor and needy, mga kapatid. So, ano po yung pinaka-great lesson diyan? Katulad sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid. We are surrounded with many people who calls on titles, mga kapatid. Who calls on pagan mighty ones, mga kapatid. We are surrounded with these people. But kailangan pipiliin natin na hindi maniwala doon sa salvation ng false idolatry, mga kapatid. Piliin natin na dito tayo kakapit kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Yun po, kung yun ang ating pipiliin, then yung supply ng lahat ng mga pangangailangan natin, mga kapatid, ay ibibigay po ni Aba Yahuwah. Yada Yahuwah po. At yung resources ni Aba Yahuwah hindi po ma-exhausted. Ibig sabihin, hindi po maubos. There is always the resources of Aba Yahuwah para sa mga pangailangan ng mga sangkatauhan niya na pumili na Aba Yahuwah alone ang kanilang panindigan, mga kapatid. Verses 18 to 19, there is the abundance of provision as highlighted na kanina, mga kapatid. 18 to 19. See, open rivers of bare hills and fountains in the midst of valleys. Sabi niya, I make a wilderness become a pool of water and dry land springs of water. I put the wilderness, cedar, acacia, and myrtle, and oil tree. I place in the desert cypress, pine, and box tree together. So, there is so much abundance. Kung tinan mo yan, describe natin yan, verses 18 to 19. Abundant provision for water, for shade in the desolate environment, mga kapatid. So, in view doon sa mga kalagayan ng ating mga kapatiran sa Bugo at sa Mindanao, nawa makilala ninyo o tawagin ninyo, kilalanin ninyo si Aba Yahuwah na siyang source ng supply ng mga kapanahunan na dumaan tayo sa mga ilang o disyerto sa iba't ibang senaryo ng ating buhay, mga kapatid. Verse 20 po, kung titingnan natin ang verse 20, let me highlight it, verse 20. So that they see and know
and consider and understand together that the hand of Yahuwah has done this. And the Kodasu one of Yansaral has created this. So ano po yung punto natin dito? Yahuwah acts in history in both judgment and salvation for His own esteem, mga kapatid. Para sa kanyang kaluwalhatian, ginawa o ginagawa ni Abba Yahuwah yung control niya dito sa history, mga kapatid. Abba Yahuwah is in control of history, mga kapatid. And when history is correctly understood, mga kapatid, in the light of Abba Yahuwah's word, then anong mangyari, mga kapatid? Okay, it will display what? It will display the character of Abba Yahuwah. So who is responsible to have the right understanding in history? Mga kapatid, tayong mga nakilala kay Abba Yahuwah, we are responsible to rightly understand what Abba Yahuwah is working in history. Mga kapatid, tayo yung mga nakakilala kay Abba Yahuwah at nagbabasa ng kanyang mga salita at ngayon nalalaman natin na Abba Yahuwah is in control of world history, mga kapatid. Then, yung ating pagbabahagi, yung ating pagpapaliwanag, what Abba Yahuwah is working, it will display His character. Okay? It will display kung sino po at ano po ang kapangyarihan na meron, mga kapatid, si Abba Yahuwah, mga kapatid, as we have explained it. Okay po? So, moving on tayo, mga kapatid, as we go further. Opo, dito sa verses 21, mga kapatid, to 29, meron po tayong mga important things that we need to highlight here. Tama po yung na-highlight na ni Sister Lorraine kanina. Merong challenge, may hamon na binigay si Abba Yahuwah, 21 to 29. Okay? Abba Yahuwah is saying, okay, present your case. Tinatawag niya yung mga the strongest one. Tingnan mo yung verse 21, mga kapatid. Okay? Sinabi po ng verse 21, present your case, says Yahuwah, let your strong come near. Okay? Sino bang pinaka-strong ninyo dyan na mighty ones? Papuntahin nyo siya dito. Okay? Present your case. Pakita ninyo yung kanyang kakayahan. Iyon po ang challenge ni Abba Yahuwah dito, mga kapatid. Okay po? So, napakaganda dito, mga kapatid, kung tingnan mo yung verse na yan. Abba Yahuwah in verse 22, let them bring. Okay? Let them bring, ano pong idalahin nila? Yung kanilang mga proof. Okay? Let them bring their proof, their evidence. Kung ano yung kanilang kakayang gawin, mga kapatid. Referring to the idols. Referring to the mighty ones na sinasamba ng mga unbelieving nations. Sabi ni Abba Yahuwah, tell us. Tell us. Referring kay Abba Yahuwah and referring sa kanyang sangkatauhan. Tell us, yung us referring kay Abba Yahuwah at ang kanyang sangkatauhan. Tell us what is going to happen. Okay, anong mangyari sa hinaharap? Okay, yun ang hamon ni Abba Yahuwah. Kung meron bang kakayahan itong mga sinasamba doon sa Canaanite na sinasamba at doon sa Mesopotamia na mga religion, mga kapatid, na sinasamba nila. And totoo naman po, wala silang kakayahan to tell us the former things, okay? Or wala silang kakayahan, mga kapatid, to tell us what is to come and what is going to happen in the future. Wala silang kakayahan, mga kapatid. Okay? They cannot tell us the past, the present, and the future. Yes. Opo. Meron pong problema ang aking Wi-Fi connection, mga kapatid. But sige lang po. Yung recorded natin ay directly naman po marinig sa akin dito directly. So, it could be na yung aking voices ay merong hindi masyadong malinaw, but don't worry, sa Republish it would be okay kasi directly recorded, maririnig naman po yung boses ko dito, mga kapatid. So yan po, just trying to explain na may Wi-Fi connection naman po problem tayo dito, mga kapatid.
Moving on as we proceed. So, yun po ang hamon ni Abba Yahuwah. Bakit po hinahamon niya yon? Sabi niya, okay, do it. Tell us. Kung ano yung past, present, and future. Sabi niya, that we may know. Okay? That you are mighty. Okay? Tinan mo yung verse 23, mga kapatid. Verse 23. Declare those that are going to come hereafter, that we know that you are mighty ones who also do good or do evil, and let us be amazed and see it together. See yung challenge ni Abba Yahuwah sa mga mighty ones na yan? Sige, sabihin ninyo. Para malalaman namin kung meron ba kayong may sasabi at we will rejoice together. Tingnan mo mga kapatid, gaano anong ginawa ni Abba Yahuwah dito, going down to their level upang ibigyan sila ng hamon mga kapatid. But look at verse 24. Okay? Verse 24, magandang basahin po yan. See, you are not, and your word a breath. He who chooses you is an abomination. So, uh, 21, 22, 23, yun ang kanyang hamon. Pagdating dito sa verse 24, anong ginawa ni Abba? Okay, gumawa na siya ng right away declaration. Wala kayong silbi. You are nothing. You are not and nothing. At sabi niya, yung pumili na magtiwala sa inyo ay ano po sila? They'll become what? An abomination. Okay? Ano pong abomination sa Tagalog? Sila po ay, can somebody help me? What's abomination sa Tagalog? Sila ay, Karumal-dumal. okay, yes, karumal-dumal. But meron pang mas appropriate word yan, okay? They'll become an abomination. Kahihiyan or yung pumili na magtiwala sa mga idols, okay, kasuklam-suklam po. Ay isa pong kasuklam-suklam sa harapan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, nandyan po yung kanyang conclusion at binigyan niya ito ng hamon. Pagkatapos, at the end, he also made a conclusion, mga kapatid. Look at verses 25 to 29. Having dismissed, arguing, debating with the false mighty ones, Abba Yahuwah predicts the rise of Cyrus, mga kapatid, as a proof that Abba Yahuwah alone, what? Is the Almighty. Okay? Tingnan mo yung verse 25, mga kapatid. Basahin po natin na verse 25. I have stirred up one from the north and comes from the rising of the sun. He calls on my name, and he comes against princes as mortar, as the potter treads clay, mga kapatid. So ano po yun? Na-predict ni Abba Yahuwah through Yeshayahu na may darating na magiging strong and mighty leader coming from the north and from the east. Which is really what? Repairing. North po, referring to Media o Madai. And east is referring to Persia. Kaya Medo-Persia. Who will be the next empire who will become powerful at maging mahina na ang Babylonian Empire, mga kapatid. And that is the prediction of Abba Yahuwah na si Haring Cyrus o Paras, mga kapatid, kung hindi ako nagkamali, ayon sa Holy Scripture, ay magiging ano po, will rise into power, mga kapatid. So, yan po. You will read it more in verse 27 and 27. Yan po ay conquest. Kung paano po maging manaig si Cyrus, mga kapatid. And then declaring na si Cyrus po ay pauwiin na niya, mga kapatid. Pauwiin niya ang mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah doon sa Jerusalem, mga kapatid. As been highlighted, mga kapatid, verse 29, they are all delusion. Kumbaga, tinan mo yung verse 29. See, all of them are useless. Their works are not.
Oh yes, salamat po. Kores. Salamat po, brother. Kores. Si Cyrus po ay Kores ayon sa Hallelujah Scripture. So, Kores, kung basahin po natin ayon sa Yahudyat, ano yan? Koras? Kasi wala po tayong letter O, wala po tayong ES. So, I'm not sure, baka Koras. Okay? So, yun po. Yes, mga kapatid. Malinaw, dito sa verse 29, as highlighted kanina ni Sister Lorraine, na all of them are useless. Okay? Their works are not. Their molded images are wind, mga kapatid. So, yan, makita natin na yung conclusion ni Abayawa, they are just nothing and they are useless, mga kapatid. Maganda po yung summary ni Sister Lorraine kanina. 4 important lessons. Abayawa is in control. Highlight ko po yun, mga kapatid. And para sa mga Yasaral, hindi dapat matakot, mga kapatid. Yung kapangyarihan ng mga idols, they are nothing, mga kapatid. Hindi tayo maniwala sa kanila. They are nothing, mga kapatid. And of course, walang mga pangangailangan, mga kapatid, na hindi kayang tugunan ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, what is this message to you, mga kapatid? Balikan ko kayo, kayong lahat. What is this message to you? Ito po yung pangungusap ni Aba Yahuwah as a message of comfort sa kanyang sangkatauhan na nandoon sa pagkabihag, mga kapatid. Would it be also a source of comfort para sa kanyang sangkatauhan who are what? Who are scattered. Advantage sila sa panahon na yun kasi they are in a one place, diba mga kapatid? Pero sa atin, mas sobrang hirap kasi nasa scattered state tayo ng Yasser-Al, mga kapatid. We are in a different places of the Arats, mga kapatid. So what is this message for us? Kahit nasa scattered state tayo, di ba? Malaking comfort para sa ating lahat, mga kapatid, di ba? There is this comfort, ang laking comfort na binibigay ni Aba Yahuwah sa atin. Yes, sa mga panahon natin ngayon may mga kahinaan, may mga kahirapan, may mga challenges as highlighted by Sister Lorraine kanina. Dapat hindi tayo maglupaypay. Buong tiwala, pananalig natin kay Aba Yahuwah lamang, mga kapatid. Yada Yahuwah, I'll keep quiet here and listen further sa inyo, mga kapatid. From the start kanina may mga interaction na. Ngayon na-highlight lang natin yung mga important points dito. Anyone else would like to also share, mga kapatid? All esteem kay Aba Yahuwah, we are 17 here, mga kapatid. Yada Yahuwah Ah, sa kanyang Shabbat kingdom. Shalom Brother po. Jeffrey, Shabbat Shalom po. Yes po. Siguro po magdadagdag lang po ako doon sa Go ahead po. mga maraming sinabi po ng ating mga kapatiran. Magandang sharing. Yes po. And gaya po ng sinabi niyo, no, we are all scattered sa lahat ng sulok ng mundo. Opo. I think this verse also is highlighting, no, na especially dun sa verse 41, 8 to 9. Oo, 8 to 9. Opo. Na sinabi ni Yahuwah na in-identify niya yung Yasharel as his servant. And Jacob, whom I have chosen. So Tama. malinaw po ito na although they are scattered, katulad po na sinabi niyo, at punong-puno po tayo ng pighati. We are nadadanas natin dahil nga dun sa, well actually it's for me, no, but na scatter ang northern tribe or yung buong Israel is for the sake na rin ng buong mundo. Opo. It's a blessing. Actually, for me, this is referring na ito yung paraan ni Yahuwah to bless the whole earth, the entire world o yung ibang nations. Kasi to reach them out. Ito yung sinasabi na to Ikaw may baraka, no?
yung fulfillment of the nations. Oo. Ano po bang version? So sa akin Genesis po 12. Opo. yung po yung sa akin ito po yung yung kaparaanan po ni Yahuwah to call them and this is the ito yung reason why they are being blessed through Yasharel na sa seed ni Yasharel. So and then here malinaw din po ito na yung tayo na scattered, that we are the chosen one. So ando doon yung hope, ando doon yung pag-asa na na ang sabi is whom I have chosen you and not cast you away. So may Wow. No, maririnig not tayo cast po you away, ganun. no? And Napakagandang promise po. opo. And yes, opo. Yan yung magandang promise. At the same time, actually, sa akin, si Yahweh mismo na gumagalaw, it's hitting two birds in one stone. Oo, So, tama. na-discipline ang Yashareel. At the same time, natatawag niya yung ibang mga nations to call them. So, then dito naman, dito sa verse na to para sa akin is confirming na yung kanyang people ay Yasharel, and of course yung mga ibang religion na sinasabi na sila ang bago, well, unbiblical, and eto kung babasahin mo Opo. sila lang, no, hindi sila pinalitan actually. So sana yung mga nakikinig sa atin na nagki-claim na sila ang bagong Israel, pinalitan na dahil sila ay nagkamali or napaka-unbiblical po. And yung promises ng buong Bible, ng buong Torah is para sa Yasharel. Isinulat ng mga Hebrew para sa Hebrew. So and then we are blessed, or yung ibang nation are being blessed dahil doon. So and we have to come into the covenant ba? Or grafted in doon sa Israel. So hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang Israel. Maliban doon sa covenant people ni Yahuwah. So yun lang po siguro. And ito sana yung pag-asa natin na sa bandang huli is andi dito. Panghawakan natin doon sa mga salita ni Yahuwah. Yun lang ba. Again, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yadayawa, mga kapatid, sa na-highlight ni Brother Geoffrey. Yung word na, habang pinaliwanag mo yan, Brad, yung word na my servant, nag-struck sa akin, no? My servant. So, meron talagang ownership, no? Si Abayoa. And para sa kanyang sangkatauhan niya, merong ownership si Abayoa sa kanyang sangkatauhan at meron din pong responsibility, no? It's not only a privilege but there is also a responsibility na tayo ay kanyang we are his servants. And as his servants, we live for what the master says, di ba, mga kapatid? So it's not only a privilege, a baraka, not only that, but it's also a responsibility, mga kapatid, na tayo ay kanyang hindi lang sangkatauhan niya, but tayo ay kanyang servants. What the master said that we have to do. As you have highlighted, Brad, na yung tinatawag nila na replacement, no? Yung tinatawag nilang replacement na concept, mga kapatid, is not really scriptural, mga kapatid. Yada yawa, basyam yausya. Anyone else, mga kapatid, please unmute lang po and share your thoughts, your take dito sa 29 verses. Saan po dito yung what stand out to you? Can you share, or anyone else would like to share? Apo. Yes. Oh, Brother Junicio, go ahead po, Brad. What's the message po mula kay Abby? Go ahead po, Brad. My po, Brother Dan, overall insight pertaining to this chapters. Masabi ko na we are Abba Yahuwah will na go down the level of a man in order to show that he is the of all. So and then he know it already, and we know also that because he is the creator, although that will not be happy, but he knows it already.
Tama. So, on that occasion, we can say he's only showing that to his people, to his chosen, the very chosen, that he will not flee, he will not escape. No, he will protect those who needy. No, all his people. He knows that in every situation, Opo. he knows because we have different situation that we can see in our different location. Opo. So on that fact, we can say Abayaoa showing that we are not facing, we are not fighting for a material thing, but for the spiritual. Because we can say that because he knows that the other mighty one had Opo. nothing to do Oh. with him. Mm. And we know that Abayaoa is Ikados one, no? And he want also that his people will also Kados like him. And that part on that occasion, on that uh, what we say on that part that we can saying Abayaoa will showing in us that we trust in him because he is the most powerful than the rest than the other mighty one. Tama. But he knows it that the other mighty one has nothing, have nothing to do with him. But he only should to all his people that he is protecting to all his chosen because he knows those people that he chose from the very beginning. Although we are yet in the fetus, he knows it already. Tama. That the baby or the growing child will obey him. So that's why we can say he's only showing for his mercy, for his kindness to all his people who trust in him. So only that my insight overall in this chapter rather than. Yada. So, Yada Yahuwah. Yada Yahuwah, Hallelujah. mga kapatid, sa na-highlight ni Brother Genesio na wala tayong ibang panimalaan. Okay? Aba Yahuwah lang. Because nothing, lahat ay wala. They are nothing, mga kapatid. Yada Yahuwah sa additional sharing ni Brother Genesio. Brother Dimitrio, parang you wanna share something. Go ahead po. Mayroon lang akong konting dagdag. Opo, go ahead. Para sa ating lahat na mga Yawa believer, lalo na yung matatamaan ng lindol, Opo. ng mga trahedya, Opo. ay sa mga Yawa believer, panahon na talaga na ma-share natin yung kapangyarihan ni Abba Yahuwah na Tama. nag-protect sa lahat ng mga isang katauhan na Yahuwah na tumawag sa kanya. Tutulungan ni Abba Yahuwah. So, sana ma-share natin yung kapangyarihan ni Abba Yahuwah na nandito sa atin. Panahon ng mga trahedya. Yun ang magandang gawin natin. Kasi doon makita ng mga tao na talagang kapangyarihan yung Yahuwah na tinatawag natin. Kung ngayon tayo magsasabi sa kanila na walang mga nangyari, mahirap silang maniwala. Tama.
kailangan na makita ng mga tao yung kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Saan nila makita yon? Doon sa mga Yahuwah believer. Oh. At na rin, mai-share natin kung ano talaga ang kapangyarihan ni Aba Yahuwah sa isang tao na tumawag sa kanyang pangalan. Kailangan mabigyan ng katotohanan yung sinasabi natin na talagang tutulong si Aba Yahuwah. At sa mga ano naman, sa mga tao na hindi pa nag ano kay Aba Yahuwah, nagsunod at hindi pa nag tawag ng pangalan ni Yahuwah at hindi pa naniniwala, sa lahat ng mga tao na makarinig, talagang subukan ninyo na dumating yung malakas na lindol. Ngayong Bernice, mayroong lindol na darating sa Luzon, Visayas, Mindanao. 8.1 na nabasa ko sa mga news sa PIBOK. At kailangan handa ang lahat ng tao. Yun ang panawagan ngayon ng PIBOK. Handa ang lahat ng tao kung sakaling darating itong lindol na ito na pinakamalakas na 8.1 Luzon, Visayas, Mindanao. At doon masubukan ninyo na mga hindi pa nagtawag sa pangalan ni Yahuwah, tatawagin ninyo ang pangalan ni Yahuwah at ipakita ni Yahuwah na siya ay maawain ng mga tao na tumawag sa kanya para maranasan ninyo ang kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Kasi totoong-totoo talaga na ang tumawag sa pangalan ni Yahuwah sa panahon ng mga trahedya, panahon ng mga sakuna, ay doon ninyo malalaman na may kapangyarihan talaga si Aba Yahuwah sa panahon na yan. So, yada Yahuwah sa atin lahat. Yun lang. Yada Yahuwah, mga kapatid, praises kay Aba Yahuwah sa bahagi na napaliwanag na, mga kapatid. So, para sa mga hindi pa nakakilala, mga kapatid, ito yung explanation natin. Ito yung apat na mga titik sa pangalan ni Yahuwah. Yah-ha-u-ha. Or letter Y, itong Yah. And letter AS, ha or AS, mga kapatid, basahin nas AS, Ya. And then ito ay letter U or U, Ya-u, and then ha or A. Ya-u-a. Ya-u-a, mga kapatid, ang pangalan ni Abay Ua na ating tatawagin. Limang mga titik po sa pangalan ni Yausha, first three letters, the same po sa pangalan ni Yaua, Yahau, and then Shan Ayan. Yausha. Yausha. Yausha po, mga kapatid, ang Misaya na pinadala ni Abay Ua upang tayo ay maligtas. Kayong mga manonood sa Republish, kung wala na bang magdagdag, mga kapatid, let's end. Kayong mga manonood sa Republish, napakagandang mga mensahe po na binibigay ni Abay Ua sa lahat. Lalo na sa current na pangyayari sa ating bansa ng Pilipinas. May mga lindol na nangyari na at sinasabi pa nila na baka may darating pa. Mga kapatid, huwag na nating hintayin pa na may mas malakas pa na lindol. It's about time to call on the name of Abba Yahuwah. Yoel, Joel 2:32. Call on the name of Yahuwah and you will be saved. All esteem, mga kapatid, and praises kay Abba Yahuwah. Say it, Yada Yahuwah, Basyam Yahushua. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah.